sa sige naman tagkadungog sa Bible, ya, sige tagwali og Bible study. So a lot of the things nga atong maisgutan will be mura og review na siguro sa ato. So I hope nga bisan og review ma-entrench na hinuon o mosamot og pilit sa atong hunahuna kini mga butanga, or if there is anything new or somewhat new para sa uban, then I hope nga dali ra pud masabtan. And if there is anything nga dili masabtan, or kuan ba, ah, sa ako pagsulti o sa ako pag-explain mura og lisod kay sabton for whatever reason, then just please let me know. I-ask lang, it's okay with me kung i-ask lang diretso, even if while I'm talking, or i-chat ba, pero sometimes og i-chat ba di ko kakita kay usahay di ko magsigig tan-aw sa chat. Okay, so we'll begin, we'll pray. Our Father in heaven, thank you for this opportunity to gather together even online alang sa pagtuon ini nga subject sa hermeneutics, Lord. And we pray nga ikaw hatag na mo og kalig-on dili lang sa among panglawas, Lord, but sa amo nga uh, pangutok, Lord, sa amo nga panghunahuna, our understanding, Ginoo, nga ma-open sa mga butang nga among paghisgutan. Give us strength of mind, presence of mind po, Lord, especially karong gabi na. So daghan namo ipangkapoy gikan sa pangalakaw, uban pang ang gipabuhat sa church o asa ba. But ninihigayon na among gihalad alang sa pagtuon nini nga among subject, Lord, and help us to become better men and women diha sa pagsabot o sa pagtudlo o sa pagwali sa imong pulong, Lord. Uh, we pray nga ang imong balang espiritu mo giya ka namo kanunay, mag-abli sa mga butang angay namo, Ginoo, nga makitaan o ma-practice namo sa amo Ginoong mga buluhaton. Daghang salamat kayo. And bless each one now as we continue with our class this evening. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, so salamat sa Ginoo, and boom. I don't know if nakaila mo nako. So whether nakaila mo nako or dili, I just give you a brief mubo lang gid kaayo nga summary sa ako. Ang ako ngalan, usually I'm called by the name John Cagas, pero ang ako yung ngalan Rocky. Mo na ang ngalan sa akong amahan nga iyang gihatag nako. So Rocky Junior ko. Rocky Cagas Junior. Nya tungod kay Junior man, sukad pa sa una, uh, gitawag na ko nila John Cagas. Well, murag sa pagka high school siguro, murag sa elementary. And then pagka college na ko, anbiyan, kasagara mo tawag na ko John Cagas. Na magpastor ako, Pastor John Cagas, or na mag-serve sa John Cagas. Pero pagka high school nako, maura tong higayon na pagka high school nako, ang ilang tawag nako Rocky gyud. Ambot nga ni ako mga classmates sa high school, mao gyud tawag nila. Pero uh, ang ako pangalan John Cagas gyud. Mao na siya ang official na Facebook. Kunya mo sahay, when some people or some churches invite me nga mo speak sa ilahang simbahan, tagahan ko nila certificate nga ang akong pangalan pod June Cagas. So okay na pod. Pero napoy uban nga kumpletohon nila akong pangalan. Ang akong pangalan sa ilang certificate, June Cagas Junior. So mura na. Anyway, I have akong asawa taga Iligan City, and we have been married for a long time. We have 3 children, mga lalaki, o nangaminyo na silang tanan, ang duha nila, doon ay mga anak katagor hapon ka lalaki, so ang among mga apo upat na. O salamat sa Ginoo nga until now, gitagaan mi og grasya sa Ginoo o kusog aron makapadayon sa buluhaton. I'm working there sa Cebu City sa church dire. I'm pastoring a church dire sa Cebu City sa Trinity. Unya at the same time I'm working with the section nga gitawag namo dire Central Cebu section. So if you are familiar, kung dunay nakakita sa akong kuan sa akong FB account nga John Cagas, I just posted sa sa mga ministerial meetings namo for past several months.
sugod sa 2025 and then karon nga 2026. Og salamat sa Ginoo nga gitagaan ko og chance sa pag tudlo niini nga subject alang ninyo og hinaot nga ang Ginoo magatabang natong tanan. Okay, so I will let me go quickly dito sa uh, ato nga pagahisgutan karon. I'll give you a short outline sa ato nga sigutan sa mosunod nga mga semana. I think this will go on for karon first session na to siguro mga 4 or 5 tanan. So during these times ka magkita ta every Sunday from 7 to 9:30 God willing. Mao ni ang atong isgutan. So ako lang butang diri na ako i-share ninyo kini akong PowerPoint nga gihimo for tonight, and hopefully the rest of the time I will be able to do the same aron nga sayon-sayon ra tan-awon o sayon ra basahon using the PowerPoint presentation nga ako i-share. Kay mosahay og kanang Word document akong i-share or PDF ba, gagmay tanawon ang ubang mga litra. So dili makita man sa PowerPoint kay murag mo dako depend sa arrangement niya o sa iyang formatting. Okay, so I'll be showing you the first file nga we will go through karong gabi una, and then there will be a second one. So share. Okay, so this will be our starting point ug mao ni atong sugdan karon. Ang ato subject gitawag og hermeneutics. And mao ni ang atong mga topic subtopics. So ang main nato ka subject hermeneutics, unya ang mga isgutan nato we will talk about several things. Ang uban ani mugbo ra kayo nga discussion. In fact siguro hopefully mahuman nato ni siyang tanan kini and then something else. But we will begin with the foundation of hermeneutics, and that is the inspiration of scripture. And then I'll give a brief definition of what hermeneutics is and why we need hermeneutics, what our goal is, and then limitations of hermeneutics, meaning kung nagtuon tag hermeneutics, we cannot guarantee nga masakto na tanan ang atong mga interpretation of the Bible, because there are limitations that we should be aware of aron dili na masubraan sa atong uh, sa atong huna-huna with regard to our understanding of scripture. And then we will also consider the qualifications of an interpreter. These are simple things nga angay natong mahibaluan o angay natong mabatunan. Okay, so moderate ta without further introduction sa atong subject, going directly into the discussion sa atong content of hermeneutics. We'll start with these four foundation: inspiration, definition, need for, goal and limitations of hermeneutics, and qualifications of an interpreter. So, tiyali, I hope nga before we end, makaila-ila ko sa uban ninyo. Mura mag-unahon ng tanang ila-ila, no? Pero nauwahi naman ta. So, magsugod na lang ko din eh. And then I hope nga we have time and before we end at 9:30. Okay, so after that, human sa discussion nato sa foundation nga including inspiration, definition, need, and the qualifications of an interpreter, we will talk of principles that we will use in hermeneutics. We will start with the perspective of redemptive history and a list of what I call perspective principles of interpretation. And then, human na to discuss ana, we will focus on one important topic nga kasagaran itong madunggan with regard sa pagsabot o paghubad sa Biblia, and that is context. So I included discussion on contextual interpretation. And in the end, we will talk about exegesis and application. Ang kining area sa contextual interpretation, I'll send you
I'll send you a book, a short book or manual that will serve as our kuan ani kaning guide aning niya. It's not a textbook like sa usual nga atong makita nga textbook, but it could become a textbook pero wala lang niya i-format as a textbook. He has another book. Ang author ani si Craig Kinner. He has another book that talks about more or less covering the same area as this book that I will give you. Pero kato gibaligya to siya kini siya gipanghatag ni niya kay he used this as a manual sa dihang nagtudlo siya og uh, Bible interpretation or hermeneutics dito sa Africa. So iyan ang iyan ang gipanghatag as a sort of manual. Ang main niya nga focus is context. So mao man kasagaran natong madunggan when we talk of interpretation of the Bible or dunay magwali niya dunay uban mo accuse nga out of context man ni siya, out of context, out of context. So kini siya nga ang part sa contextual interpretation at tagaan og dakong pagtagad before we end with exegesis and application. So akong um, before going further, basing makalimot na sad ko, akong isend ninyo ang file ani niya with regard aning contextual interpretation. So masend ba nako ang file diri? So I'll ask you to download it between now and siguro the third session na to. Excuse me. Sorry lang, pasaylo ako ninyo nga kuan ha mo, muubo lang ko sa kay mo katol maayo akong tilaok. Taon-taon na ako ubo. Wala pa mo undang. Okay, so first mo na to karon 15 and then we have 22 and then ang sunod na to is 28 and then kuan March 1, no? March 1. Ang third Sunday or third session na to will be March 1. So um I'll ask nga on or before March 1, third Sunday na to sa ato session, nga at least mabasa na ninyo or ma-look up na ninyo whether basahon ninyo og in-depth or basahon ba ninyo og rapid reading kining file. It is a PDF file, so if you have any problems, sayon raman na murag sa tanan nga mga ebook format siguro, murag mao ni PDF pinakasayon nga format, more siguro very common. There are other books I was thinking of sharing with you pero ang iyang format is dili kay familiar kaning mga uban nga mga format. Although ang uban nga EPUB nga format murag kuan siya murag mas daghan siya nga mas familiar siya. Pero kini PDF mas dali ra siya. So I'll be sending you ani karon no ako i-send kaninyo ang title ani niya Bible interpretation. So let me locate it diri sa Zoom unya ako i-send diri sa chat. Okay, tempara. Um, please be patient aning ako ang kuan ka dili kay ko suhito ani o dara nakita na nako unsaon ni. Um, okay, so I'm sending the file. Please download it and read it on or before the third session na to. Kay basin og makaabot na ta aning
topic kaning contextual interpretation by the third session. So may nang nabasa na ninyo, so you are familiar with the content already. Kung inig-discuss na to, kung doon na mga question or samtang gabasa mo, doon na mo yung mga question nga mo gawas, then maybe you can just take note of your question, and at the time nga ma-discuss na to, then you can ask the question. Okay, so I've uploaded the file. Ang pangalan niya starts with the author, si Craig Keener. Keener ang apelido, no? Keener. Keener. Keener Craig. The title of the book is Bible Interpretation. It was last produced or last edited niya is 2005. Last revision. Okay, so muna siya. I hope nga inyong sound, okay? So dili na mo discussion na to ron, pero ako na lang gi-upload, ako gipa-download ninyo so that you can read ahead. Kay basig maabot ta inig ka third meeting na to, basig mao na ato ma-discuss or kung dili man gani sa third, sa fourth. Okay, so nindot na siya kay you have an idea og unsay pasabot og kanang moingon ta og context o niya. Makahibaw ta ni ana, mas dali ta mas meaningful ang atong pag-ingon nga out of context kung tinuod manggaling kung at least aware ta og unsa nang buti pasabot ana. Okay, so let's go back sa atong PowerPoint presentation. And mao ni siya, no? Ang atong content nga hisgutan: inspiration, definition, need for goal and limitations of hermeneutics, qualifications of an interpreter, then perspective of redemptive history, and principles of interpretation, contextual interpretation, and exegesis and application. Okay, so muna ang sundo na to, no? So we'll just go straight to the first topic, and that is the inspiration of Scripture. This will serve as, at gitawag na to nig foundation of hermeneutics. Muna atong basis. Nganong magtuon tawag hermeneutics of the Bible. Kung any other book pa lang unta ni siya, para na ako di kayo importante, but this is a book that we claim or believe to be the Word of God. The Word of God, being as it is authoritative, has authority over us, and we submit to it. We believe it is from God, and we will follow its commands, and everything in it mao'y mahimong gabay sa atong kinabuhi. And so, in view of that, we have to uh, be sure nga kini atong ginasunod nga kini siya pulong gini sa Ginoo. Okay, we cannot talk dili ta maka-discuss everything about the Bible that we would like to, but only one part of the discussion concerning the Bible, and that is the inspiration of Scripture. Ang atong unang isgutan mao ang inspiration of Scripture. Now, sige naman tagadungog siguro ani, the inspiration of Scripture or the Bible is inspired, the Scripture is inspired. Nangita gyud ko og binisaya og unsa ning inspiration, kahulugan aning inspiration. Basig doon na may ika-offer nga binisaya kay ang gitan-aw sa binisaya mura og kuan gyud ba kanang makasabot ta pero i-explicar pa natog dugang sa exactly ug unsay buti pasabot ni Pablo when he talked about the inspiration of Scripture. The inspiration of Scripture is the foundation of our teaching, our doctrine, and our faith. There are two basic texts in the Bible when we talk about the inspiration of Scripture. Ang una is 2 Timothy 3:16. Ang ikaduha, 2 Peter 1:21. Duha lang, doon na may uban na madugang na to. Pero um, kung an in-depth discussion of the Bible, including inspiration of Scripture, would be more appropriate sa subject ka systematic theology 1 siguro when it talks about bibliology or the doctrine concerning the Bible. But kining ato is just a very small part. Inspiration of the Scripture ay ato isgutan. So we will look only at these two texts to refresh our minds ngano nga ang nagtuta nga ang pulong sa Dios inspired of God. And these two texts are 2 Timothy 3:16, and this verse
talks about the nature of Scripture. And then Second Peter 1:21, and this verse talks about the method of production sa Scriptures. Okay? So let's look at the second one kining niya, which is gi-quote nato ang 2 Timothy 3:16. Ang giingon sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Now, kining gi-underlinean nga mga words, 1, 2, 3, 4 words. Kanya kini ikaupat is mulag compound. Sa lain-lain nga mga English Bibles, mosahay lain-lain po ang ilang kuan translation. Pero basically, it means the same thing. Doon nalay uban nga mga sometimes I just consider them mga minor differences in understanding. Pero basically, nag-diskute siya sa scripture. Ang scripture, equivalent sa moingon tag Bible. So, moingon ganit tag Bible, mao na siya ang scripture nga pasabot nato. And when we say scripture, ang atong pasabot mo na ang Bible. So all scripture sa ato tibuok nga Bible is God-breathed. And this comes from one translation of the Bible. Kaya ato karaan na hibaw-an ako sa una mo, ingon man, um, all scripture is given by inspiration of God. No, kato, hinumduban ako na sa King James. So, given by inspiration of God. Pero dire, ang iya translation, all scripture is God-breathed. And the important word there is God-breathed. Sa karaan nga huban, mingon nga given by inspiration of God. Now, kaning phrase nga given by inspiration of God is actually only one word sa pagsulat pa ni Paul. And here, gihubad or translate as only one word, pero one word nga murag compound of two words, gijoin ang two words, God breathed. So ato i-explain ano, all scripture is God breathed. And then ang iyahang importansya gisulat diha, useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Now kini nga verse nag-describe ni siya sa the nature of scripture. Unsay kinaiya sa Biblia nga ang scripture God breathed. And what is the nature of scripture? So muna, God breathed. Unsa may gigamit ni Paul nga word to describe aning God breathed? Ang pagsulat pa ni Paul ani is sa Greek language, and he used the word theopneustos. Kini nga word nga theopneustos, Greek word na siya. Nya kining ato lang ning gibring up diri kay gusto nato nga masabtan og unsay kahulugan ani kay kung ato tay lain-lain nga mga translation sa Bible, gilain-lain po nila pag kuan, gilain-lain po og translate. Labi na og moabot sa Binisaya, no? Sa mga Cebuano nga Bible. So, bisag karon og magtan-aw mo sa inyo nga Bible, na may uban nga na kuno na pislito na to na you version nga Bible mo gamit nako sa akong cellphone kining you Bible nya dali ra makabalhin-balhin og translation diha, no? So, kung ano mo gigamit or kung nag-computer pa ko, nag-laptop, ang ako kasagaran gamiton is kanang e-sword Bible, which is daghan gyapon, nagyapon daghan nga mga translation. So, kung mao pa na atong gigamit, sayon ra nato ibalhin-balhin ang mga translation kung giunsa nila paghubad ni. The original word nga gigamit ni Paul to describe the Bible is theopneustos. Pero, unsay kahulugan na ng theopneustos? In this translation that I quoted, ang gigamit nila to translate theopneustos into English is God breathed. God breathed. O as I mentioned earlier, sa King James, given by inspiration of God. So taas-taas to pagka-translate, one word translated by a phrase. No? Given by inspiration of God. Sa uban tingali, lahi po nang ilahang pagka-wording. Pero all of those translations gikan ni siya sa word nga theopneustos. So ang atong tanawon, ang atong sabton dire ug unsay kahulugan ug unsay buti pasabot ni Paul by using the word theopneustos. Kining word nga God breath nga ga-translate sa word nga theopneustos is literal translation.
Kaning mao gina siya literally mao na siya ang makahubad og maghunahon na tag literal translation, word for word translation mao na siya. Theopneustos, God breath. Pero unsa may sabot anang God breath? Now, ako lang i-illustrate ni by sa atong kaugalingon nga kita mo breath ganita, di ba mo ginhawa ta. Ako ma-imagine duha ka action atong buhaton. Mo breath out or mo breath in, di ba? O mo breath out ta, mo exhale ta gikan sa sulod ang hangin mo gawas. So mo na exhale, no? Unya ang bali pod ana mo breath in ta ang hangin gikan sa gawas, pasudlo na to sa atong baga. So mo inhale ta. So inhale, exhale. O, diba? Sige man ta kadugo kana labi na apil tag pa mag-exercise. Inhale, exhale. Now, ang word nga theopneustos does not mean the breathing in, dili ang pag-inhale, but the breathing out. So ato lang gi tagaan og kining more detail kung unsay kahulugan ana ngano man kay ang God breath wala man nag either way, no? God breath. Ang kahulugan aning breath out is God, maka-imagine ta nga God nga murag ato lang imaginon nga porma nato. Unya ang scripture nga breath out by God. Mao nay atong ma-imagine diha. So when we read all scripture is God breath, ang maporma sa atong hunahuna nga angay is nga all scripture gikan sa ilawom sa Dios sa iyang kinasuluran and then gi breath out niya. Ang pag breath out niya mao to ni gawas ang scripture. So kuha na lang na no kanang simplified visual aid nga ma-imagine nato ang paagi ang method o giunsa gyud sa Dios is more complicated or more mysterious which we will talk about in the next verse. Pero ang kahulugan lang ana is the scripture o ang contents niya gikan sa kinailan man sa Dios nga iyahang gipadayag, gipagawas. So it's the breathing out. So the scriptures is the out breathing of God. So ang resulta na is sa sinugdanan pa lang gikan na sa Dios. Kay basin dunay uban maghunahuna ba nga ang scripture gisulat sa mga tao nya pagkahuman na gisulat na diha gisulat ang Dios nagtan-aw unya niya na unya sinindot man ni giaprobahan niya unya dayon kaning God breath ang ma-imagine sa uban mao nga naa na diha ang Bible unya gitayhupan sa Dios nga murabag ma-imagine nato ni Adan ug ni Adan ba no dili di Adan og iba si Adan ra di ay si Adam ba katong Genesis chapter 2 nga nagporma ang Dios ni Adam no giporma niya naa diha naa ang porma ni Adan diha pero porma ra or yuta ang giporma niya walay kinabuhi and then gitayhupan niya di ba. God breathed into his nostrils. So, gitayhupan niya sa ilong. So, maka-imagine ta na kay diklaro, gitayhupan siyang ilong. God breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. Or man became a living soul. So, maka-imagine ta, gipurma na niya daan, na diha, pero way kinabuhi. And then, gitayhupan niya. Huwag mo ito nga si Adam na buhi. Nahimong buhi nga kalag or buhing tao. So ang uban mo kunahon nga ingon ana pud ang Bible no nga gisulat ni sila sa mga magsusulat sa mga Moses o ni Isaiah ba o ni Matthew. Gisulat na niya pagsulat nila mura na lang gitamlaan sa Dios og imprimatur niya or gitamlaan niya approve. Murag ana ba or gitayhupan ba niya unya ang ordinaryo nga produkto sa pagsulat sa mga tao nakabaton og supernatural nga karakter or kinaiya tungod kay gitayhupan sa Dios. So tingali mao nay mahuna-huna sa daghang mga tao sa demo ingon ta nga all scripture is God breath. Pero that is not accurate. More accurate is nga wala pa na mulugwa diha sa gawas gikan pa sa sulod.
ang iyahang divine origin ba nga gikan siya sa sulod sa Dios, the will of God nga iyahang gipagawas gikan sa iyahang kinahilabman aron nga himuon niyang konkreto diha sa mga scrolls o sa mga libro nga gitawag nato og Bible or Scripture. So dili kay gisulat na daan gitayhupan niya unya mo tong nahimong inspired kun dili nga sa sinugdanan pa lang daan kuha na siya ah, supernatural na ang iya kinaiya sa sinugdanan pa lang daan tungod kay gikan sa kinahilabman sa Dios. So nagisguti siya origin of the Scripture. Not only one part or pila ka buok nga mga libro nga nag-consist sa ato nga Bible karon, but all Scripture. Og mao na ang atong gituhan, no? All Scripture. Tanan nga kasulatan. Okay, so that is why we believe that the Bible is the Word of God. Not that it was the words of men primero, unya dayon pagkahuman gitagaan og special character nga nahimong Word of God afterwards. Pero dili, sinugdanan pa lang, Word of God lagi na siya. Pagawas niya, Word of God lagi na siya. There was never a time nga it was the word of men only. It was the Word of God from beginning. So mo ang atong idea nga angay natubatonan with regard to the inspiration of Scripture. O importante ni tungod kay ang atong pagtuo, atong mga buluhaton, ingon nga makristohanon, atong gibase sa pulong sa Dios. Nga atong gituohan, gibase sa Biblia nga atong gituohan nga gikan gyud sa Dios. Pulong gyud sa Dios nga gikan gyud niya. Sa 2 Peter chapter 1 verse 21, ang atong masabtan nini mao ang giunsa sa Dios pag kini process of inspiration. It describes the method of production of the scriptures. Giunsa man pag patunga sa Dios ang Bible. 2 Peter chapter 1 verse 21 nagingon nga for prophecy never had its origin in the will of man. And by prophecy dili lang na kanang nahimsulti diha nya nagpropesya nga kanang madunggan nato usahay. Or nga ang propeta kaniadto nagpropesya siya nya mo naibot pasabot sa prophecy. Now in this case prophecy refers to the utterances from God which consists sa word of God, and it includes the word of God that has been written down. Kaya doon na may ibang prophecy nga wala masulat, di ba? Doon na may ibang mga prophecy sa Bible, doon na may mga gisulti sa mga propeta sa una, wala man masulat. Ang kala lang nasulat, mora na atong gi-claim nga all scripture is inspired. O wala siya nasulat, wala tay labot anang claim sa inspiration na wala nasulat. Wa mo ganito kay balog unsa na. So, ang ato lang katong nasulat. So, kining prophecy pasabot diri mao ni siya ang mga inspired word of God. Unya, ingon sa Peter, it never had its origin in the will of man. Dili ang iyang sinugdanan, ang iyang origin, ang iyang source, dili kabubuton lang tao, pero gikan sa Dios. Mga tao ang nagsulti, in this case kay nahimo mang scripture so gisulat. Mga tao nagsulat, pero gikan sila sa Dios, sinugo sila sa Dios. Unya ang ilahang kahimtang samtang sila nagsulat o nisulti sa pulong sa Dios, gidescribe diri as men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Carried along by the Holy Spirit. So dinhi doon na indication na to diri o giunsa sa Dios pagpa-produce sa mga tao sa iyahang kasulatan. Doon na mga nisulti para niya, no? Mga special, mga pinili niya, nisulti. O in the case sa Bible, prophecy nga word of God nga gisulat, o doon ay nagsulat. O niya, ang ilahang kondisyon samtang nagbuhat sila ana, nagsulti o nagsulat sila sa pulong sa Dios, carried along by the Holy Spirit, murag ni flow sila ba sa
buhat sa Holy Spirit nga ni gamit nila. So ibutan nato ni nagpagamit sila sa Holy Spirit aron nga masulat o ma-produce ang Bible, ang Scripture. So muna niingon ta nga kining bersikulo ni nagisgot ni mahitungod sa method of production. Ang pulong nga being born or carried along by the Holy Spirit. That's the word kaning pheromenoi sa Greek word no nga gigamit ni Peter. So in this case dili sila mo nagsulat pero dili sila mo active nga author gyud nga gikan sa ilang hunahuna ang mga pulong nga gilusulat kun dili nga na dala sila sa flow sa lihok sa Holy Spirit sa ila sa pagkaagi nga ang Holy Spirit maoy ni gamit nila nga isulat ang gusto niya nga mo'y isulat nila. So they were carried along by the Holy Spirit. The Holy Spirit used them as spokesmen of God. And thus, the Bible is the result of human beings writing under the influence of the Spirit. So, ingon ana ang paagi nga gihimo sa Dios o mo nang nakabaton ta na ining Bible kini scripture nga ato karong atun-an kung unsaon sa paghubad pinaagi sa paggamit og mga principles of hermeneutics. Okay, so mo na siya no ang discussion nato sa inspiration of the Bible. So ang resulta niya na tungod kay ang scripture or Bible inspired of God man gikan man sa Dios, we recognize nga it has divine authority. It carries with it the divine imprimatur nga kini siya. Iya ni sa Dios, pulong ni sa Dios o nga angay respetuhan, angay tuuhan o angay tumanon. Doon na tayo gamiton nga termino, kini gitawag na to biblical primacy. We recognize biblical primacy and by that we mean that the Bible is the primary source of truth about God and His works. Kay wala na ilain nga gipasulat sa Dios nga iyang pulong kung dili ang Bible. Now, doon na may uban nga magsulti nga katong ilahang mga holy books sila gikan po to sa Dios. So that is beyond our subject. Siguro ma-discuss siguro na if we have kung doon ay mag-discuss og apologetics nga discussion with regard to primary sources of authority, especially the scriptures, the holy scriptures of the Christians and doon na po sa uban nga mga religion, doon na po ilang holy scriptures. So ang discussion sa relative value niini nga mga scriptures ug asa gyud po tinuod nilang word of God will be better served sa topic sa apologetics with regard to the Bible. So doon ay mga articles o mga libro nga gisulat may tulan na usahay titulan nila is the Bible, the Word of God. In comparison to the Quran pananglitan of the Muslims or the holy books of the Hindus and the Buddhists kay sila doon na po sila ilang kaugalingon nga mga holy books or scriptures po ang tawag nila. Ato diri is coming from the standpoint of Christianity and we believe in Jesus Christ, the Lordship of Christ, and the Bible that explains and tells us about Christ. So ang atong focus diri mao na siya ang Bible, biblical primacy ang atong gikinahanglan, and that is we mean nga the Bible kining atong gigunitan nga Bible, the holy book of the Christian, that is the primary source of truth about God og sa mga works of God, and all other sources nga giklaim sa uban or bisan pa ganig all other books nga giproduce sa mga Christians nga nagisgot po mahitungod sa atong pagtuo, all of this are to be evaluated according to whether they agree with the Bible
or whether they are consistent with the truth that is expounded in the Bible. So mo na ibuti pasabot na to sa biblical primacy. Ang Bible mao na siya primary, ang uban uh, under evaluation sa Bible. So kung doon naman tay doon na may sigutan na to, tinuod ba ni siya, tinuod ba ni? So dili ta mo focus pag una sa uban nga mga libro or ba mga sources, kundi una nato nga fokusan ang Bible, kung siya gisulti sa Bible o siya gisulti. So kini nga uban mga libro nagisgot nga mao ni mao na, we will go to the Bible and examine whether kaniyang gisulti consistent ba sa kamatuoran sa Bible. And that's what we mean by biblical primacy. And that's a result of our recognition of the inspiration of Scripture. We believe that the Bible is the Word of God, and because of that, it stands over and above every other source of knowledge, even those that claim to be talking about God. Now, this idea of biblical primacy is better known by the name sola scriptura, the principle of sola scriptura, or in English, the scriptures alone. Tingali mabati ninyo or mabasa ninyo sa akin, sola scriptura, kay doon na uban mag-emphasize kanunay ana. It simply means the scriptures alone. Meaning, kung mangita ta og ultimate truths about God, salvation, and related topics, Bible mao ang makahatag naton ana mao kamatuoran. No? Doon na may uban siguro, kasi makatabang na to, makatabang pag-explicar, o makatabang og explicar sa gisulti sa Bible, pero kini sila, secondary na sila. Ang primary o overall nga judge of anything else is the Bible. So, mo na ang atong buti pasabot ani sola scriptura. Pero doon na pa'y kining principle of sola scriptura, doon ay three ka uh, under ani nga mga principles, ng mga sub-principles of sola scriptura. Ang una nga principle is the necessity of scripture. Meaning, the Bible is the only source which gives us true knowledge of God and His will. So, the sola scriptura can be explained in terms of the necessity of scripture. Unsa man ang source nato or libro nga magamit aron nga makakaton ta sa tinuod nga kamatuoran, no? Na may ubang kamatuoran nga di kay tinuod. Ka tinuod nga kamatuoran o tinuod nga kahibalo mahitungod sa Dios ug unsa gyud kinsa sa Dios, unsa iyang gusto, unsa iyang kabubuton. Ang scripture ra, kining Bible ra, mo'y bugtong only source. Ug mao na nga kung gusto ta mahibalo o kamatuoran mahitungod sa Dios, it is necessary nga mo tan-aw ta sa Biblia. Mao ni ang principle of necessity of scripture. The scripture is necessary. Kay kung wala ang scripture, we cannot have true knowledge of God. Kay diha lang sa Bible gipadayag sa Dios ang iyahang kaugalingon. The second sub-principle aning sola scriptura is the principle of sufficiency of scripture. Unsay pasabot aning sufficiency of scripture? That the Bible contains all that we need for salvation. Ang atong kinahanglan as mga human beings is kaluwasan tungod kay mga makasasala man tanan o kung dili masulbad kanang problema ha, maimpirno tanan. Padung sa kalaglagan ang tanan. So, asa man ta makakita og pamaagi sa kaluwasan sa Bible. So ang Bible atong susihon. Unya dunay mga tana basig na pay nakulang ani, basig doon na pay wala sa Bible nga kinahanglan pa nato aron mahingpit ato kaluwasan. Ang atong tubag ana mao nga wala na. Naa na sa Bible tanan. Ang gisulti sa Bible mao na ang gikinahanglan. Di na ta mangitaglain. So the sufficiency of scripture, igo na ang Bible nga makahatod nato sa kaluwasan. Wala ta mangita og lain nga mga sources. Bible ba? Other libro ba? Or mga tao ba ka nga mosulti na to sa mga
ila unya i-claim nga giumit sa Bible. No, walay omission sa Bible with regard to our salvation. Now, of course, the Bible is not complete in terms sa mga tanang mga kahibalo nga angay natong mahibaw-an mahitungod sa kalibutan. Ang ato lang claim diri is nga kung mahitungod na gani sa kaluwasan, naa na sa Bible tanan. O di na ta mangitaglain. Okay, mo na ang buti pasabot aning the sufficiency of Scripture. And then, the third sub-principle nga nag-attach sa sola scriptura is the clarity of Scripture. Clarity, ang pagkaklaro niya ba? Which means that the Scriptures explain itself by a proper study. So the Scriptures can be understood by using proper hermeneutical principles. Kung mo na nga usa sa rason nga nga magtuon ta hermeneutics, so we can go to the Scriptures and understand what it says more accurately. Makasabot man ta bisan og dili ta makatuon og hermeneutics because many things in the Bible are clear by themselves. Pero doon ay uban nga because of the nature of the Bible as coming from the Word of God, we need to have a certain perspective aron nga makuha nato ang tanan nga buot sa Dios nga atong mabatunan. Pero wala ta nagkinahanglan og laing libro nga mo explicar sa Bible kundi sa Bible ra magtuon ta ang Bible na tutunan tunan sa hustong paagi masabtan na siya. So dili po tinuod ng giyon sa uban nga lisura pud sabton sa Bible ita kasabot or misteryoso kaayo, complicated kaayo. Mao na nga mabuang ta og magsitag tuon sa Bible nga di ta kasabot. So dili na tinuod. Nang purag para nako murag paghadlok ram siguro na. At tinuod nga og mukugi ta sa pag basa pagtuon sa Bible and naatay background sa proper way to approach and to interpret the Bible, then we are in good position to understand what the Bible is saying to us, to understand what God says pinaagi sa Biblia. So the third sub-principle, the clarity of Scripture, is that the Scriptures explain itself and can be understood by using proper hermeneutical principles. Okay, so these are basic sa ato nga pag-approach sa Bible. The result of these principles is nga we are compelled to submit to the authority of the Bible. Because the Bible is the Word of God that is given to us, the only proper response would be to submit to its authority. Kay kini Bible dili man lang ni siya kay merely information nga maghatag lang natong information unya maingon mao dinhi mao dina and then for purposes lang of adding to our knowledge, dili man. The Bible was given in order for us to reach heaven, to know the way to God, the proper life that will be acceptable to God. Mao na ang tuyo sa Bible. Pero ang uban, gusto lang silang information, doon na may ilang makuhang information. Pwede lang dili sila mo submit sa authority of the Bible. Giingon ang Bible nga mao ni ang angay nato kinabuhi. And then nga naman dahil og di ko mosunod ang nag-iingon sa Bible. Well, pwede naman ang himo nila but that will be to their own destruction. So, in order to benefit the most from the Bible, we need not only to read it and examine it with our minds, but we also need to submit to the authority of the Bible, which is, because it is the Word of God, which is the authority of God. Kay in the Bible, God is speaking.
So when we submit to the authority of the Bible, we actually submit to God. The authority of the Scripture means, kato lang klarohon ning unsay pasabot aning we submit to the authority of the Bible. Ingon diha nga the authority of Scripture means that all the words in the Scripture, they are God's words. In such a way that to disbelieve or to disobey any word of Scripture is to disbelieve or disobey God. So, simple, ingon na rin na siya. Muukab ka sa Bible from Genesis chapter 1 to Revelation chapter 22. Tanan nga mga pulong din sa Bible, pulong na sa Dios. Unya ang implication niya na mao nga tungkol kay pulong mo na sa Dios, kung di ka mutuo ana o di ka mutuman ana sa bisan asa nga bahin sa Bible, ang pasabot ana nga wala ka nituo or wala ka mutuman sa Dios. Dili ta pwede mo ingon nga kuan man ni libro ra man ni. So ang akong di lang ko mutuan ang libro ha, di lang ko mutuman ang libro ha. Dili kay kana siya pulong sa Dios. It's God's word, the scriptures are God's word. So kung di ka mutuo sa scriptures, wa ka mutuo sa Dios. O dili ka mutuman sa scriptures, wala ka nagtuman sa Dios. So katong tao nga gusto nga makakat-on may tuod sa Dios, tunan gyud na niya ang Biblia o niya iyang tumanon. Katong tao nga gusto nga panalanginan sa Dios, mo na iya buhaton. Tuohan niya o tumanon niya ang kasulatan tungod kay mauna siya ang pulong sa Dios. So equivalent ra na, the authority of Scripture means the authority of God. It is His word, it is His will, it is given so that we might believe and obey. Ug busa, I think sa tanan siguro nga mga doctrinal statement sa bisan unsa nga relihiyon, especially sa mga Christian, no? Sa mga Christian lang religion akong natan-aw. Tanang mga denominasyon, tanang mga grupo nga dunay ilahang statement of faith kung sa ilang gituohan, they always begin with a statement on the Bible. Even sa ato AG, no? Even sa mga AG. I don't know if all of us diri sa AG ba ta, pero I belong sa AG and I will assume nga sa AG po mga churches, maybe there is dunay uban ninyo nga dili, but mo na ako assumption, no? Kay CSM operated by the district diha sa inyo nga area is AG1. So mo na ako assumption. So even in the Assemblies of God, ang first statement of faith is about the Bible. Wa pa gani mo abot sa fundamental truth number 1, naa pa gani sa introduction. Og akong gi-quote ang gitawag og preamble to the Assemblies of God Statement of Fundamental Doctrine. Dili pa na siya statement number 1, number 2, number 3, di ba? 16 statements of fundamental truths man na siya. Wa pa gani magsugod ang number 1. Mao na ni ang gisulti sa preamble. The Bible is our all-sufficient rule for faith and practice. Naana diha pa lang sa introduction. Ang Biblia mao ang all-sufficient. Mao na ang atong ni all-sufficient. Mao na gyud ni igo na ni tanan. Wa na ilaing gikinahanglan aron nga makabaton ta sa gitawag og rule of faith and practice. Kining faith with regard sa atong gituohan, mga doctrinal statements nato, mga doktrina, mga teaching atong itudlo. Kining practice, kining unsay atong mga buhaton, mga behavior, ug unsa pa nga mga butang related to practical life. So ang Biblia mao atong rule for faith and practice. Unya, pagbutang na sa mga statements of fundamental doctrines, giuna ang scriptures nga nag-ingon, the scriptures inspired. So giunsa man na pagsulti, para ba ni memorize ra ba ni ng mga pastor. Kanya daghang mga pastor gadugay na ng pastor, makalimot na sa makalimot na sa pag-memorize, pero nahibaw sila kung saan na buti pasabot. Nag-ingon nga the scriptures inspired. The scriptures, both the Old and New Testaments, are verbally inspired of God and are the revelation of God to man, the infallible, authoritative rule of faith and conduct. Mao na siya ang statement niya.
Sa kasulatan nga naglakip sa daan o sa bag-o nga kasabutan kaning Old and New Testament, no? Kay duha man na ka bahin. Unya ang Old o New Testament kini silang duha na kung imong i-join tanan mo na ni sila ang kumpleto nga scriptures, mo na sila kumpleto nga Bible. Kini sila verbally inspired of God. Kining word nga kining nakadiscuss naman taan ning inspired of God, no? Gikan gini sa Dios, pulong ni sa Dios. Pero kining word nga verbally, ang buti pasabot diha nga ang teksto nga atong mabasa din sa Biblia, gikan na sa Dios. Now, sa explanation na sa theology, sa mga theological discussion, um, ang usual nga understanding ana is kining verbally inspired of God is the katong mga pulong nga gisulat sa writers originally nga sila katong ilang gisulat, and not necessarily the translation sa in English or sa Cebuano. So katong kanang ingon nga verbally inspired of God, ang primary reference ana mao katong mga pulong nga gisulat sa mga writers, no? So the scriptures, both the Old and the New Testament, they are verbally inspired of God. O kining mga pulong nga mauni ang gipadayag sa Dios ngadto sa tao. Kay og wa patatagain sa Dios niini, di ta kahibalo. Ang tao dili matahibalo ug unsay paagi sa kaluwasan. Mao nang kinahanglan og revelation kay di man niya ma-discover sa iyang research sa kalibutan, sa mga sinulat sa mga tao, sa mga kining meditation sa mga tao, mag-meditate ang mga tao, di man siya ka kuha niining kabubuton sa Dios nga gisulat sa kasulatan. Og mag-research siya, bisa pag-utsaon niya research, asa siya moadto dinhi sa universe, di niya makuha kining mga kamatuoran sa kalibutan nga magdala kaniya sa kaluwasan. So kay ang Dios nahigugma man sa tao, unya dili man gyud na batunan sa tao ang kamatuoran mahitungod sa kaluwasan. Naluoy ang Dios, gipadaygan niya ang tao nga mao ni siya ang paagi sa kaluwasan. So they are the revelation of God to man. Kinahanglan ng revelation from God. Kay otherwise, wala tayong mahibaw-an sa paagi sa kaluwasan. And then, ang ending ana, nag-ingon, the infallible, authoritative rule of faith and conduct. Ang dili masayop, dili mapakyas. Mao ni siya ang dunay authority over us sa atong pagtuo o sa atong paggawi. Kung doon na may maglalis manggaling ta, kung sa may atong tuuhan, kinsa may arbiter na to at sa tamudagan. Dili tamudagan lang og tao, dili tamudagan lang bisa pa og district council, general council, o ansa nga council. Ang ultimate nga arbiter of rule of faith or doctrinal truth mao ang scripture. So adto dito magsangka sa unsay gisulti sa Biblia. And not only sa mga doctrinal statements kining rule of faith kundi sa conduct. So dihang og daghan na po maglalis dili lang sa doktrina kundi kani sa conduct sa pagka-Kristohanon. So daghan po maglalis ana ug basig maunahin na gani daghang lalisan kaysa doktrina. So, mahitungod sa atong paggawi ingon nga Kristohanon. So mao na siya ang kasulatan, the scriptures, the inspired word of God. Ug mao na ang statement number 1 sa AG Statement of Fundamental Doctrines. Okay. So mao na atong first discussion on the inspiration of the Bible. Now how about other sources of authority nga murag doon na po kamatuoran. Like pananglitan, doon ay mga libro nga imong sa may mga religious authority, sources of authority na to. Well, they will enumerate the church councils, kaning mga church council sa una especially, nga magtapok ang mga obispo, dagkong makadagkuan sa simbahan, unya dayon, they make a decision regarding doctrine or regarding church discipline. Unya, ang ilang decision is carried over dito sa mga churches aron pagasundon. Now, ang ilang decision, equivalent pa po na sa scripture or sa Bible.
makonsider ba po na sila nga pulong sa Dios in the same level as the Bible. Or kining gitawag og the creeds. Many of them are products of church councils. Ang uban dili pod. Or ang mga creed sama sa Apostles' Creed. Amo ay pamilyar sa daghan. O by the way, ang Apostles' Creed dili lang na siya kay Katoliko ra nga Apostles' Creed. Kundi that's accepted uh, by all the churches. Kay wa pa nagsugod ang simbahan Katoliko ana na. Kung mao na siya ang summary sa ilang gituohan sa una, murag i-summarize ba, ang murag statement of fundamental truth na to. Nga moingon tag the scripture inspired, the one true God, the deity of the Lord Jesus Christ, kana ba? Ingon ana, murag ingon ana pud ang creeds. Kanang I believe I believe in God Father Almighty, etc. No? Murag summary lang na siya sa atong gituohan. Well, it summarizes the truth, pero even then, dili ta makaingon nga kana siya pulong sa Dios in the same way nga ang scripture pulong sa Dios. Kay kana siya production na siya sa out of the religious life of the people trying to make sense of their faith in God. The same thing with kining gitawag og historic confessions. Mura po ni siya creed kaning historic confessions. But kining creeds murag mas ancient paguna siyang creeds. Panahon sa 4th century ngadto sa um, mga 7th or 8th centuries in the history of the church. Mo ni ang panahon sa mga creeds. So nanggawas diya antong Creed of Nicaea, Creed of Constantinople, katong mga great church council sa una, Creed of Ephesus or Chalcedon, o diha pa pila ka mga creeds. Kani siya, ang especially the first five, accepted na sa all branches of Christianity all over the world. Pero ang later, murag doon na iyahang sectarian kuan mga uh, mga butang nga dili accepted sa uban. Kani historic confessions, mas later pa ni sila. Nagsugod ni sa mga Reformation period o as many as mga napundar nga mga churches sa una starting from the Reformation period. So ingon po ana at least kadaghan kaning historic confessions. Kay kini siyang historic confessions is a summary of the doctrinal statement of a particular church. So pananglitan ang mga reformed churches, doon na ilahang mga confessions of the church council nila dito certain parts sa Europe or sa mga Lutheran ba doon na ilahang mga church confession, yun ana historic confessions. These are historic confessions during the post-Reformation era of the church. So they summarize the doctrine of the church according to the church nga nag-produce niya. So dili siya universally accepted sa tanan nga Christian. So kini sila matawag pa po ni sila og Word of God, dili po kini sila tanan dili. Bisan gani church council and then the creed historic confession samot na. And then we have what some call the mind of the church. Or ba consensus unsa may ikasulti sa mga kasimbahanan. So mura ni siya informal. Or maybe Christian experience. Kita doon ay mga kasinatian na to. Uban doon ay kasinatian. Mahimo na ba siya nga sukdanan sa kamatuoran? Dili. Kasinatian na to. No, gato makasinatian, lahi sa uban. Or Christian reason baga ang atong agi sa pagrason nga makakabuta sa kamatuoran. Magamit man na ang reason. Magamit kining gisunod nga kining inner voice, murag conviction na to from the inside. Murag sa uban tingali karon tawgon nila kining the promptings of the Holy Spirit. Mo na ilang persoon naginganlan nilang inner voice. Or tradition baga ang mga napasapasa nga gitutuohan sukat pa sa una or mga practices sa una, mahimo ba nang gamiton ingon nga source of religious authority? Of course, mahimo na siyang gamiton, pero in comparison sa Bible, kuha na siya kanang
wala siya final say with regards sa doctrine or practice. Tradition siya. Pero it does not mean nga equivalent siya sa Bible or Word of God. Now, unfortunately, sa mga Katoliko, lahi ang ilahang understanding anak kay ang Word of God nila is not only the Bible. Maapil ang tawgo na to for easier understanding, tawgo na tong tradisyon nga sukad pa sa una. So mura nagatapad ang Bible o ang traditions sugod pa sa una o kini silang duha maoy entire nga Word of God. Ingon ana ang pagkasabot ana. Pero sa ato mao nang mo focus ta ato sola scriptura nga ang Word of God mao ra ning Bible o kanang uban kinahanglan evaluaton including tradition padong na dito sa Church Council evaluaton sila according to the criteria of the Word of God. So ang supreme yun ang Bible which is the Word of God. So mo nang gitawag na to nag primacy of the Scripture. So kung na maingon nga how about aning Church Council padong sa tradition maingon ta nga balik ta sa biblical primacy o sola scriptura. Doon na may mga tinuod diri sa uban nga religious authority but under gyapon sila sa evaluation or judgment sa Bible. Kay mao ra gyud na siya ang Word of God nga sakto. O pwede ta mo tuo aning uban basta kay consistent sila sa pagtudlo sa Biblia. Okay, so mao na to ang atong sa atong gisgutan nga foundation no. Una with regard to the inspiration of scripture and then doon na tayo additional detailed discussion nga na related diha. Aron nga masabtan na to nga ang Bible mao ra gyud siya ang atong basic nga source of religious knowledge. Okay, ato ta mo shift ta nga to sa definition sa hermeneutics kaning ato subject karon hermeneutics man. So we will give a brief definition ug unsay kahulugan sa hermeneutics. So we define hermeneutics as the art and science of interpretation or it is the study of the principles and procedures of proper interpretation of the Bible. Tunan nato kung unsaon unsay mga prinsipyo ug unsay mga pamaagi sa husto nga paghubad o pag-interpret sa Biblia. Now, the word hermeneutics comes from the Greek word hermeneo. No, daghan sa mga terms sa academic side gikan sa Greek words, ang uban gikan sa Latin words. Pero in this case, this comes from a Greek word hermeneo which means to interpret, to translate. Anya dunay mga related words niya, hermenios which means translator or interpreter, hermeneia which is the interpretation or the explanation. Ang gibuhat sa Hermenios nga translator or interpreter mao ang hermenyo mao ang pag-interpret or to pag-translate. Ang resulting nga interpretation or translation mao ni siya ang word nga hermeneia. Interpretation, explanation unya kasagaran sa mga sources moingon nga kini kunong mga group of words nga nagsugod og herme related kun ni sa usa sa mga gods sa mga Greeks nga mo si Hermes. Kay kining Hermes is giila siya as a messenger, the messenger and interpreter of the gods. So wala siya tigpamaba sa mga gods. Kunya siya mo musulti sa mga tao iyang hubaron ug unsay buti pasabot ug unsay mando ani nga God ngadto sa mga tao. So siya mo nila mo convey nila ug unsay mensahe, unsay kahulugan ni ana. So mo nang ang iyahang ngalan nga si Hermes mo na nahimo nga root ani nga group of words from which we get the word hermeneutics. Karon hinoon ang ngalan nga Hermes wa man mailhi ingon nga nailhan gyapon pero dili kayo ingon nga gods sa una or ingon nga source of the word hermeneutics
ang ang Hermes karon nailhan man nga ngalan sa daghan nga mga dato tungod kay ang ilahang bag Hermes ngin kuan kayo kanang og makabag kag ingon ana kuan kay ka murag bulahan kay ka pero kana ngalan ra na siya wala siya relation sa hermeneutics ang ngalan ra. Okay, so mao na siya ang ibutan nato ni etymology or source sa term nga hermeneutics. Unsay kahulugan sa hermeneutics? The art and science of interpretation. Balik ta, the art and science of interpretation. The study of principles and procedures of proper interpretation of the Bible. Diin gikan ang word gikan sa Greek word nga hermeneuo, which is to interpret or to translate. Now, the next section sa ato nga foundation sa hermeneutics is to try to understand ngano nga kinahanglan ta nga magtuon og hermeneutics. Why do we need to study hermeneutics? Why do we need to study the principles of proper interpretation? O what is the goal nining atong subject? Unsa may goal nato sa hermeneutics? Unsa may tumong nato? And then finally, kining brief discussion on limitations of hermeneutics. Now, una ta sa goal. What is the goal of hermeneutics? To determine what the text meant to the writer and original recipients and to determine its applications today. Now, alang na to, nga nagtuon ta ini, and ang akong assumption, no, I'm thinking, eskwela mo diri sa online nga Bible School, kay gusto mo nga mo, kuan mo, kanang either you are already na nag-ministry mo, some kind of church ministry, or nagpastor ba, or unsa ka ha, or you are going in that direction. O ang uban siguro, just to ma-equip ra mo to better murag ma-upgrade ninyong knowledge and skills with regard to ministry and the study of the Bible. So, ngano magtuon mo tayo hermeneutics para ana? Ang una, kani ako'y naghatag aning goal no, pero adto ko sa lain nga mga mag-discuss ani nga goal, maumaor man gihapon. Ang atong goal nganong magtuon ta sa principles of procedure, proper way to interpret the Bible is to determine kung unsay kahulugan sa teksto nga atong gibasa sa Bible niini nga passage. Pero duha man na kini ba moingon ta nga unsay kahulugan niini nga passage, unsay kahulugan niini nga teksto, duha ka at least duha ka side la, no? Una, ang kahulugan nga masabtan dayon sa na original nga nagdawat nini og nagbasa. Og ang kahulugan nga mo'y gipasabot sa writer. So mao ni ang number one. Ang una na to nga goal or tumong why we study hermeneutics is to try to determine what the text meant to the writer katong nagsulat, sila Paul, sila Moses, sila Peter, etc. Unsay buot nilang ipasabot sa ilang pagsulat ani. And knowing nga katong ilahang gisulat dili man to directly para nato, para man to sa ilahang mga contemporaries kaniadto. So we will also try to determine together with what the writer meant by what he wrote, we will also try to determine kung unsa kay posibleng nasabtan sa mga original recipients katong unang nakadawat o nakabasa o nakadungog ni atong mga gisulat nila kaniadto. So mao na ang unang butang nga atong mao na primerong goal nato. Og sa technical term pa gamiton nato ana, mingon ta nga we will do exegesis, which is to dig up the meaning of the text as intended by the writer and as could have been understood by the original recipients. Nganong mao man itong buhaton? We will explain that later, no? Sa diha mo abota dito sa after this, no? And then, kung man nato masabti og unsay buti pasabot sa nagsulat, nganong iya nagisulat unsay buti pasabot ug unsa kay posible nga nasabtan sa mga original nga nagdawat ug nagbasa niya sa una or naminaw, then dili ta mohunong ana kay kana that is to determine the meaning of the text kani adto.
buhi pa ang writer sa iyang pagsulat o buhi pa ang mga original nga nakadawat ato sa ilahang pagkadungog o sa ila ba pagbasa. Kay usually siguro sa una, like sa mga letters or sa mga epistles, sa ilang pagdungog. Kay ang katong letter, basahon man to sa simbahan. O, dili man to ingon, pareha karon nga iyahay na tag na Bible. Unya, ihigo lang ta mo ingon nga, okay, open your Bibles to uh, this particular book, chapter and verse. Okay, so basahan lang na sa inyong Bible. Basa po ko diri sa kuha. O, karon ingon ana, okay ra tayo ana kay tagsam tag Bible. Daghan pa man ganing Bible ang uban. Pero kaniadto wala sila Bible nga pres ato. Og magisgot ta sa mga letters of Paul, ang letter ni Paul usa ka buok gipadala para sa simbahan aron nga basahon dito sa kongregasyon. So mo na nga ang usual nga sitwasyon nila is maminaw sila ug dunay usa mo basa. No? Sa original gid ba? No? It was only later on sa diha nga nangamatay na ang mga apostoles, taon-taon na pila na ka century ng labay nga nasulat na naana na napatik na ilang doon na daghang mga kopya gipanghimo nga doon na ibang mga tao nga magtuon sa ilang kaugalingon sila na tuon-tuon. Pero ang original mao nga gisulat dayon gipabasa sa congregation. So mo na nga sa Bible sige ta kadungog anang kaning listen to the word of God, hear the word of God. Ngayon ana tungod kay mao man ang usual nila. Uh, ambot pa nagsarata ka kuan nang ingon nga uh, read the scriptures. No, panagsara na kana lang na sa individual o kanang naa siya kopya. Lisod biya pagbaton og kopya sa una. Okay, so ang goal sa hermeneutics sa atong pagtuon ani nga subject nga ma-determine nato unsay kahulugan sa teksto nga gipasabot sa nagsulat ug unsa kapoy masabtan nila sa una nga mo'y unang nakadawat ani. Pero di ta gusto nga mabilin dito kay sa una pa man to. Gusto ta nga doon na siya ay relevance karon sa atong kinabuhi kay para unsa man ning atong pag tuon-tuon anang naa kung walay relevance sa atong life karon. Unsa magiya nga ato makuha gikan diha. So mao na ikaduha to determine the application for today. Mao na ang kahulugan kaniadto. No karon kay 2000 years naman ang nilabay. Unsa may kahulugan ani nato ron? So mo na ikaduha, og ato nang gitawag og application. So ang primero mao tong primary nga meaning nga historically maoy kahulugan sa nagsulat og sa original nga naminaw o nagbasa. And then gikan dito sa historical nga meaning atong sabton ang iyahang application alang sa atong sitwasyon karon, that is 2000 years later kay sa ilang sitwasyon. So mo ang duha ka goal nga atong i-keep in constant attention, no, between the text and us today. Now, kung ato ni buhaton, mo lead ni siya to personal spiritual growth nato, and growth dili lang sa personal kundi also in the ministry of preaching and teaching. Masayod ta, mas knowledgeable ta, and hopefully mas maalamon ta sa atong pag-ministry nga to sa uban. So mutubo ta dihang bahina. Mutubo ta sa kaybalo, mutubo ta sa abilidad with regard to the word of God. Okay, so there is a 1 Peter chapter 2 verse 2. Ingon diha, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Parang mga bata, mga gagmay mga bata, mga kusog magina mo tutoy, di mo hilak magina basta di mo patutoy yun. So kita pod kuno, kuan kita, mangita kita, mangandoy kita sa pure spiritual milk, what is the word of God. Aron nga motubo ta diha sa atong kalawasan. Ma-inform tag maayo o motubo ta. So mao na ang atong tumong.
2 Peter 3:18 nagingon pod, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So dili static ang atong kahibalo sa Ginoo. We need to grow in grace but also in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Timothy chapter 3, all scripture is God-breathed. Ito itong gigamit kanina for inspiration. And is useful, tanawa, for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Gamit kayo ang pulong sa Diyos. Kunya, tanawa ang verse 17. So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Excuse me. Mao di ni makatabang na to, no? Sa atong buluhaton sa Ginoo, daghan man tagtun-an, mga Bible school o mga seminary. Daghan nilang tun-an niya ang uban nga gitun-an nila mga dili gid Bible na, kundi mga mahitungod sa ministry skills o ang uban gani murag mga backgrounder kay labi lang mo eskwela kag Bible school nga under government recognition. Under ko kag mga subjects pareha sa English, yun na. So kanang uban mga equipping na sa imong skill, building up sa imong skills sa ubang mga areas sa imong life, no? Not necessarily spiritual life or ministry. Ang Bible, kung imong tun-an, ang focus niya diha is spiritual growth o spiritual ministry. Kung imong tun-an na, ingon diha, the man of God, ikaw na siya, will be thoroughly equipped for every good work. Every good work in relation to the work of God. And then finally, sa 2 Timothy 2:15, gi-challenge ta, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. O kini siya, gisuot ba yan para kang Timothy. O niya katos Timothy, kuan mo to, gi-assign mo to ni Paul. Ato dito, at man to dito sila, at man dito. Niya, gayon si Paul, do your best to present yourself to God. Nga approve gyud ka sa Dios, kamo malipay ang Dios nimo. Nanarbaho ka para sa Ginoo, di sa ministry. Hindi ka maulaw kay you are correctly handling the word of truth. Now, katong karaan nga Bible, no, nga King James, kaning giingon nga do your best to present yourself to God as one approved. Ang iyang translation dito naging study to show thyself approved unto God. So sa una, musahay gamiton ni siya nga bersikulo niya inigwali, maingon dayon nga mao nang magtuon gyud ka, imo eskwela ka magtuon ka kay ang Bible nag-ingon nga study to show yourself approved unto God. Pero ang word ay nga study diha, ang buti pasabot is do your best. Ha? Do your best. Buhata ang kutob sa imong mahimo. Aron nga maprubahan nga kuan ka. Maayo ka nga mabubuhat sa Dios. Aprobado ka sa Dios. Nga kahibalo ka mo handle sa pulong sa kamatuoran. Mo nang sa karason nga magtuon ta sa hermeneutics nga kahibalo ta mo handle sa word of truth. Now, mahitungod ba to sa atong tumong, no? Mahitungod sa atong goal for our personal development and also for the kini development sa atong skills alang sa ministry. So now, ato ta sa katong discussion aning need for hermeneutics. Yan kinahanglan ba ta? Nganong maday og diretso na lang ta og tudlo wali sa pulong sa Dios ministry nya di lang ta magtuon-tuon gud ang mga principles ug unsaon ni paghubad kay total inigbasa na to sa Bible makasabot bitaw ta dayon. Di ba? Nakapangutana na mo ana sa inyo kaugalingon o sa uban ba ka? Kay ngano man kay ang Biblia gud makapalit pa tag Bible or maka-download tag Bible. Unya ang Bible nga atong paliton o ato i-download in English man ug binisaya mo na nga inigbasa na to makaingon ta nga makasabot ra man dito dahil sa Biblia nga magtuon pa matag hermeneutics ug unsaon paghubad nga masabtan naman nato dayon. Pero oftentimes ang akong tubag ana is that oftentimes ang atong pagsabot sa Bible uh, sa dihang atong gibasa sa in English ug sa binisaya matawag nato ni og common sense understanding of the Bible. Now, a lot of times, sakto naman na siya because a large portion of the Bible
Na murag sa first reading pa lang murag dali ra man masabtan. But let me go ahead and show some ways that will tell us nga inig abot na to nining mga higayon sa panginahanglan makaingon ta nga kinahanglan gyud ay ta magtuon og hermeneutics. Now, the first thing nga atong sabton is that we have to recognize nga ang Bible dunay duha ka kinaiya. The Bible, we have to recognize the dual nature of the Bible. Kaning dual duha ba? Duha. Basi og magisgot og sakyanan dual lahi po lang ilang pagsabot na. Pero ang buta to ipasabot diri nga we have to recognize the dual nature of the Bible is uh, mag nangita ko sa akong Bible pero ni ama gisud man ako sa sudanan nya di na ako mga reach out dayon. So mao ni ako Bible. Makatawa lang ko sahay kay ma-misunderstood ta ani kay naara bay FB diri na ay Messenger na ay uban pa nga mga apps nga gigamit nato. Pero at the same time naa pod ning Bible nga ako i-download nga kini ginganlag Bible ra bay nga ani nga ingon aning resulta nga naa dinhi na dinhi makita nako Matthew, Mark, Luke, John, entire Bible. Excuse me. O dinhi karon sa akong Bible dunay daghan nga mga versions o translation sa Bible nga pananglitan kining ginganlan og Legacy Standard Bible, dunay ginganlan og New American Standard Bible, dunay New King James Bible version, dunay New Revised Standard Version, dunay Good News Translation, dunay King James katong karaan nga King James, dunay The Message, dunay New Living Translation, dunay binisaya ang pulong sa Dios. Unya dunay English na pod, New International Version or NIV. Dunay New English Translation, Net Bible. Dunay excuse me, dunay pa gani Greek New Testament. Murag tulo ka buok ng Greek New Testament ani o duha ba? And then dunay English Standard Version which is becoming common karon, ESV, English Standard Version. Nya dunay lain nga Cebuano translation kining ang bag-ong maayong balita, Biblia, no? Revised Cebuano Popular Version. So daghan, no? Now kini sila magunahon na ta. Unsaon pagka Bible na nga cellphone man na. Well, og naa pa koy kuan og rich ako pang makabot dayon ang katong Bible nako nga hard copy. Na po koy Bible dako man to, dili man to kay Bible ragon na may ihang kuan study Bible man to siya. Kanang NIV study Bible ba ganahan ko tong mabasa kay daghang kay mga helps nga mga notes. Pero ako tong gipakita kay kining atong discussion karon magisgot sa Bible in terms of duha ka angle nga pagtan-aw, no? Duhay kinaiya sa Bible nga atong gibatonan karon, di Bible. Uh, the Bible ato man nagiingnan nga that's the word of God. Pero let me give a definition of the Bible that will be appropriate sa atong discussion ani nga dual nature of the Bible. Excuse me. Murag ni uga nga ako ako tutulan ani ron. Okay, so let me give you a definition of the Bible. Kini akong gibutang gipakita diri sa PowerPoint. No? Definition. The Bible is the word of God given in the words of men. Actually, doon na pa ang original ani nga quote, doon na pa doon na sumpay. Na, di na ko kahinumdum og ano to akong gikat. Pero giapila lang siguro na ko sa discussion. Pero ang sumpay ani, nag-ingon nga, the Bible is the word of God given in the words of men in history. So doon na pa duha ka words nga addition diha. Pwede ra gud i-add po na to, no? The Bible is the word of God given in the words of men in history. Pero ang discussion nato ako na lang gi-incorporate diri sa discussion sa words of men. Kay that's the reason why gi-emphasize to sa original nga naghatag ani definition na
to emphasize the fact nga doon na iyang human perspective or human uh, part, no? So mao ni siya ang Bible. Sakto na, the Bible is the word of God. Pero gi-explain lang nga in relation sa iyahang relationship sa nagsulat ug sa mga nagbasa. Ang Biblia pulong sa Dios, which all of us can agree, di ba? Now, how about ang sumpay? Maka-agree ba punta ana? The Bible is the word of God given in the words of men. Maka-agree ba mo ana? Tagdi lang, di ba ko kadungog ninyo? Pero I assume nga mo agree mo og di mo agree, ang sunod nga pangutana nato is unsa man dayon nga words in which the Bible is given. Unsa nga language was the Bible given? Unya, unsa nga language ang Bible atong mabasa karon? Dili ba dayon na human language? So ang kung nakadungog na ta sa makadaghan, maingon ta nga ang Bible originally was given in the language of the Hebrews. So mga Hebreo, no? So ang ilahang language nga gigamit o ilang sinultihan, ilang sinuwatan, the Hebrew language. So maingon ta nga ang Bible gihatag sa Dios in the Hebrew language o mao na ang Old Testament. Almost all the Old Testament kay dunay a few chapters that was originally written dili sa Hebrew language kundi sa iyang ig-agaw nga language siguro nga gitawag og Aramaic language. Taga dito ra gihapon dol sa ilang nga language. And then the New Testament was given or was written in the Greek language. So doon ay duha ka language nga gigamit sa Dios aron masulat ang Biblia. The Old Testament mostly in the Hebrew language and then a few chapters in the Aramaic. And then the New Testament entirely in the Greek language. Now, kining Hebrew language o kining Greek language, unsa man ni siya nga language? Human language man eh or heavenly language man eh. Nambot og unsay language dito sa langit wa o kasayod ana, no? Pero dinis kalibutan doon ay Hebrew language ug doon ay Greek language. Ug mao na nga language ang gigamit sa Dios aron nga masulat ang iyahang pulong. Now, the fact nga human language ni siya, mao na ang giingon diri nato. The Bible is the word of God, pero it was given using human language. It was given in the words of men. Okay? That's what we mean here, no? Kay mga tao man ang target sa Dios ka makabaton ani. Ang alang-alang og ipasulat niya o niya ang lingwahe nga gamiton, ang lingwahe sa mga kabayo. Dili po tingali. Amot na abay language sa mga kabayo. murag murag ang mga tao ra magyud na ay mga language nga kaning language nga maka-convey gyud sa maka-develop sa intelligence ug knowledge. Ug dunay language ang mga animals mura og layo ra kayo sa human language. But balik ta diri. Ang Biblia gihatag sa tao aron makasabot ta sa paagis kaluwasan. So what kind of language gamiton sa Dios? Human language, of course. So the definition itself is accurate. Ang Bible, pulong na sa Dios. Pero gihatag ni pinaagi sa mga pulong og tao. Okay, so there should be no debate about that. Kay sakto man, tinuod man. Pero because of that, dunay some kind of tension that murag magbagid-bagid ni silang duha ba nga word of God unya given in the words of men. So mura bag word of God nga word of men. Dunay uban, do na gani uban maingon nga mga pulong ra man nagtao, tao ra may gahimo ana. So unsaon pagkapulong sa Dios na nga tao ra man. Mo na usa ka side na pod, no? Murag sayo ra pud di pud ana. Kay kini siya pulong sa Dios. Pero pulong sa Dios nga
gigamitan og pulo sa tao. So dunay mugbagid-bagid ni usahay, no, dunay tension nila ba, murag dunay usahay masubraan ta on one side or the other, unya ma-imbalance or ma-outbalance ang atong understanding with regard to the Bible. Okay, atong i-discuss in this way, no? As the word of God, no, the Bible is the word of God. So as the word of God, it has eternal relevance, meaning this is the primary reason nga mobasa ta sa Bible, motuon ta sa Bible in order to determine kung unsay mensahe sa Dios kanato karon nga gikan o pinaagi sa Biblia, no? To determine what God is saying to us today. O para nato mao nay atong primary reason for many of us, for most of us siguro. Ngano nga mobasa ta Bible, ngano mo sa Bible, gusto ta masayod ug unsay mensahe sa Dios para nato karon, di ba? That is the primary reason why we read and seek to understand the Bible. Unsa may gisulti sa Dios para nato? Ato tas Bible. Doon na hinoy uban nga magsigig piyong-piyo siguro, magsige imagine, magsige gustong maminaw nga unsa gisulti sa Dios sa ilabang hunahuna o sa ilabang kasing-kasing. Kuha na siya kanang pinamistical po na siya nga di ka magbantay ana, masayop ka. Kay og mangita ka sa kuan, sa mensahe sa Dios, ang Bible may atong adtuon. Dili lang magsige hinunahuna og hulugan ta og mensahe gikan sa langit. Lahi po na siya. Kay og di ta magbantay ana, basig ma-sideline ang Biblia kay mag-una ang atong gihuna-huna. Okay, so we seek to determine God's message by reading the Bible and understanding what God has to say through it, no? Ug mao ni ambot nato ipasabot nga eternal relevance nga ang Biblia dili lang kay para ni adtong unang nakadawat kaniadto 2,000 years ago or 3,000 years ago panahon nilang Moses. But ang iyahang mensahe relevant gihapon para nato karon. Useful para nato karon. Doon na may daghang mga libro nga gisulat 100 years ago, di naman na nato wala karaan na, outdated na na. Pero ang Bible wala na outdated as we believe it to be. It is God's word that doon na siya relevance, useful nila sa una and until now magamit na to nga giya sa atong life. So mo na ipasabot na to relevant sa tanang panahon. Kaniadto karon o hangtod pa ugma, dili na mawa ang iyang relevance. Pero kato as the word of God kay God is naa mas babaw. Oh, mura naman siya mo float pa dong sa unahan. Pero sa diha mo adto na ta sa second part sa atong gihimo definition, the Bible is the word of God given in the words of men, no? Given through human language. Ining abot nato diri sa in the words of men, ana makita nato diha nga ang Bible di ay dunay gitawag nato kining historical conditioning or another term gigamit nato diha is particularity accommodation. Ang particularity, it means that the Bible was given to specific people in specific situation at particular times in history. Pananglitan. Og si Moises, og mao to siya nagsulat sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Og ato subayon ang iyang kasaysayan. Kano sa man siya kasulat? Tingali, the earliest dating, siguro mga 1500 BC. Doon ay uban mo. Ingon nga mga 1300 or 1250 BC. Sige lang, di ta mag-isgot talaga asagi sakto, no? Except to say nga ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy kung sa panahon ni Moises kisulat, that's already 3,500 or so years ago. Gilalima ka ng 3,500 years ago, no? Unya ang iyahang gisulatan ato ang mga Israelita primarily. Unsay ilahang sitwasyon kaniadto, unsay ilang nahibaw-an kanito, pating lahian na kaayo sa ato karon. So, ang mga pulong nga iyang gigamit nga masabtan dayon nila ang iyang gisulti, ang iyang mga sentence diha ug ang mga sugo, mga istorya sa kakaraanan tingali dali ra sila makasabot
Pero nato karon nga 3,500 years later, daghan ana murag nawala na sa atong hunahuna o lisod na sabto nato. Kay gilalima ka bisag 100 years ago lang maglisod na ganitag sabot sa ilang sitwasyon. Sa mo tag 3,500 years ago. Ug mao ni pasabot nato ani particularity. Doon na siya historical condition na ang pagkasulat niya was within uh, the history and culture of 3,500 years ago. So doon ay iyahang paagis pagsulat o mga kahulugan nga na butang diha nga dali na kay sabto nila sa una pero nato karon mura og stranger tani ana. And then kining word nga accommodation ang pasabot ini the Bible was given in a way that is understandable sa iyang target audience. Kinsa may target audience? Kung si Moses gasulat atong first 5 books, Genesis to Deuteronomy, ang iyang target audience sa mga Israelites. And so, gigamit niya ang language nila, ang ilahang thought patterns, ang ilahang mentality, ang ilang background, kultura, ilaha. Dili ato no? Doon na siya epekto sa pagsulat sa Bible o sa atong pagsabot ana. Okay, so pasabot ana that the writers of scripture they were influenced sa ilang pagsulat. Of course, ang Dios mo ay naggiya nila no. Pero sa ilang pagsulat, gamit man ang Dios na gamit man sa language nila o sa ilang way of um, conveying information sa una. So, gamit ang Dios sa ilang paagi og mga style, gamit sa Dios ang ilang culture, gigamit sa Dios ilang history, ug mao na ito makita sa Bible. So sa ilang pagsulat sa mga books of the Bible nga sila mo writer, they were influenced sa mga historical forces nga operating around them. Language nila, unsa may sinultihan nila. So ang pagsulat nila mo to language gamit. Ang kultura nila, ang ilahang kaagi o ang ilahang current nga culture, mao to'y mabasa na to. Ang ilang history, mao to'y mabasa na to. Which is the language of 3,500 years ago, the culture of 3,500 years ago, the history of 3,500 years ago. So, para nila, inikabasa nila, o nakabasa man sila diretso po sila kasabot. O kita, daghan pa kay tag uting kayo, si pasabot ani. Galing lang, murag sayo na to, tungod kay gi-English o gi-Binisaya. Unya, ang language nga in-English o Binisaya, inigbasa na to, doon na siya kaugalingong kahulugan para na to. Pero ang usual na to is ang kahulugan niya sa atong panahon karon. Ug unless mo dig up ta sa ilahang aktual sitwasyon sa una, doon ay posibilidad nga lahi ra ang atong masabtan karon kaysa ilang masabtan sa una. So mo na atong bantayan. Kay ang atong tinguha mao nga unsa to atong goal to determine the meaning of the text sa kahulugan unsay buti pasabot sa writer. Nya ang writer 3,500 years ago naman kita mga reader naman taron, we do not have the same language, the same culture, the same history. So ang atong pagbasa sa in English sa Binisaya, so posible nga ang atong pagbasa na impluwensya ra pod sa language nga atong gigamit karon sa atong kultura nga nagpalibot mo nang inigbasa na to niini may ngutang nganong ingon ana man na tungod kay ang atong pagtan-aw from the lens of our current situation o culture. And so, ang ato is we need to consider ning mga butanga to understand the Bible more accurately. Nga naman kay in order not to misuse the Bible, kay kining Bible gamiton ra bagini nato. Aron dili nato ma-misuse, we need to discover how the Word of God para nila sa una, tawgo na to historical Word of God kay 3,500 years ago na history na. O sa panahon pa sa mga apostolis 2,000 years ago. How the Word of God para nila, which is gitawag na to direct historical Word of God for them, how that Word becomes the living Word of God for us today, which is 2,000 to 3,000 years later than nila. Ug mao ni ang atong task na diha magtuon ta og hermeneutics to try to bridge the gap
between sa ilang panahon o sa karon na ma-bring up na to ang kamatuoran sa pulong sa Dios nga ilang nasabtan kaniadto in a manner nga masabtan nato karon nga ang iyang kahulugan dili ra maglayo. Kung di nato nabantayan, daghan sa atong mga paghubad or interpretation sa Bible and including sa application, murag ma-off target. Okay, so it's 9:30 dinhi ra ta kutob, no? Mao na lang ato bantayan. And mo na usa sa takurason nga nga kinahanglan magtuon ta unsaon nato maghubad og sakto nga dili ta ma-out sa tumong ug kahulugan sa Bible. Okay. So ang sumpay ani padayonon nato sa sunod. And I would like to ask nga inyong mubasa mo sugod o ginahinay katong akong gi-upload nga kuan nga file. Kung di mo ka-download diri, then I don't know kung doon na ba tayo GC nga pwede na ko ibutang dito aron nga ato ninyo ma-download. So I will just ask siguro or someone could inform me later asa na siya. Okay, so mo na ni dinhi ta kutob karon. Nagasalamat sa inyong pagpailom nga nakaabot ta og 9:30 kay kapoy na ba ako rin sige istorya unya. No. Di ta magkita. So hinaot nga ang Ginoo magligo na to kanunay. So kumusta man no? Wa na ba ko mangutana og doon na ba mo'y pangutana og wa ba? So I don't know, wa naman tay time sa pangutana. So siguro next time kung doon na mo'y pangutana, makita ta unahon lang ng inyong pangutana. Kung doon na mo'y mga question with regard sa akong gi-discuss or kung sa inyong gibasa, then we will spend a few minutes to answer questions sa Sunday, next Sunday. Okay? Hi, Okay, napabol mo diha. Pastor. Iko man video galihok kani. Yeah, Pastor. Okay, Pastor. Gawas na mo uban. Okay, so thank you very much. Unsa man nato ni pag-end? Thank you, Pastor. Thank you. Ako ba mo end ani? Dunay in charge mo end or ako lang mo end and then I'll just pray and then say good night. Para Mag-na ninyo. in charge siguro, Pastor. Okay, so Thank you, daghang Pastor. salamat kaniya mo. Daghang salamat sa inyong presensya. I hope nga kan hinay ra ba ko nagsulti, so I hope nga walay nakatulog ug do naman at least panahon na ron sa pagmata. Ang question, Pastor, Okay, sa let's sunod pray. na lang na Thank you, meeting. Father, for tonight. Thank you for your strength. Thank you, Lord, for the wisdom. Gihatag nimo namo, the strength of mind. Aron namong ma-take in ang kung sa man namo i-discuss, Lord. And sa sunod nga mga sessions namo, help us to a deeper understanding of your word. Give us guidance mo Ginoo nga mo magamit uh, sa amo nga mga ministries. Thank you very much, Father in heaven. And be with them kalamon tanan sa among pagpamahulay og sa hangtod sa sunod nga ugma Ginoo aron nga magpadayon kami diha sa pagpagalagad kanimo uban sa kalig-on ug uban sa husto nga mga tumong. Thank you, Father in heaven. Bless these families, these persons and their families, Lord, in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Okay, good evening, good night, o God bless ninyo tanan. God Thank you bless, po, Pastor. Pastor. God Salamat bless, po. Pastor. Pastor. God God bless. bless, Pastor. God bless. Thank you, Pastor. Everyone, pasensya na po, nag-shutdown na ako laptop. Natapos na po ba si Pastor? Ako man Shutdown naman. ka. Yes, ma'am. Tapos Humana siya. Mana, Pastor? Mana. Okay, di kita babati to ni Pastor, no? Pastor June, wait a minute lang po ha, nabalik na ako ang laptop para mag-take kita ng picture for our attendance tonight. Or base na ay naka-laptop din ha po, pwede mag-take ng picture, screenshot for our attendance. Eh, nag-open pa po ako ng laptop. Ilan daw? Okay, so Ilan sa uh,
I don't know. Okay na ko mo leave o dunay mo close aning session? Pinakamahirap na ginawa ko sa pamilya. Kasi grabe din. Okay, until next Sunday. God bless. Good na mabati ni Pastor June. Naay nag-take ng screenshot Ay, po. naay gichat Mag-take diri pa daw picture og mag-take pa daw og attendance, mag-take Pastor. screenshot picture. Dili So kita I don't know mabati ni Pastor. who will take the picture. Yes Dunay po, kasi nag-screenshot naay ninyo ng picture. naka-laptop. Ipagawasin yung mga naong. Asa naman to? Murag basig ng gawas ng uban. Pina akong laptop pa rin. Nag-shutdown rin loobat. Kaya naka-charge. Kung sa cellphone na lang di ay mag-screenshot. Sige. Kung naay maka-take ng screenshot, palihog na Isa lang. mo take og kuan, screenshot or Okay, picture. tapos na ako tuod sa kuan. Uy, nag-shutdown. Tigla. Okay, Ako na lang sige. sa yan. Sige po, please, Okay, thank you. palihog. Smile. Salamat. 1, 2, 3. Next one. Kana Wait wala lang mo ha. sa kuan. 1, 2, 3. Okay. Okay na. Okay, Okay sige. na, nag-take ng Salamat picture. everyone. Before kita mag-end, pwede mag-pray ka dito, Brother Hezron. Please pray. Kung po nag-pray si Pastor John po. Tapos Uban na may na, mga okay. naong, Sige, so wala pa mga nakaapas. ngalan rin mo gawas ani. Thank you, Thank you po. everyone. Good night, everyone. Sing sa tagamay. Mana, 1, 2, 3. Okay. Thank you. God bless. Thank you, everyone. God bless. Goodbye po. Ako na i-stop ang recording. Dili pod ko makastop sa recording kay dili dai ni ako ang account. Wait, open the laptop again.